Amen. Ayan po. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Let's open with me with your Bible in the book of Ephesians, chapter 4. Tayo mga kapatid, basahin natin ang ating pag-aaralan. Basahin natin chapter 4 from verse 1 to verse 6. Responsive tayo, pangunahan ko po, verse 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. With all lowliness and meekness, serving or meeting one another in love. Verse 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Verse 6, sabay po tayo. One God, ang Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakila ka, O Diyos, oras na ito sapagkat muli, pinahintulot niyo po, Lord, na may sasagawa namin aming prayer ministry of the church. Salamat, Lord, sa oras at panahon na binigyan niyo po sa amin ng bawat isa. Ang saan, Lord God, bagamat maraming mga bagay na aming ginagawa, still, naisang tabi po upang magiging ambag o magiging bahagi kami sa gawain ito, Lord God. Salamat po sa bawat isa, lalo na po sa aming tagapagpanguna, then sa mga kapatiran na rin po na wala dito, Lord, na marahil mayroon silang mas priority pa. Lord, sa inyo po ang kapurihan ng lahat ng ito. And then, Lord, sa aming pag-aaral, speak to us, pagkat kami po ay makinig, Lord. And then, Lord God, let your Holy Spirit will be our divine teacher, na sana po, Lord, open up our mind and our heart. Upang, Lord, unawaan at paintindihan namin ang hiwaga na inyong salita. Salamat po sa inyo, Lord God. Then, Lord, gamitin niyo po ako. Equip me, Lord. Hindi ko po ito kaya, Lord. At sa inyong biyaya po lamang, ako po ay kumakanlong, Lord God. Nawa ikaw ang aking may taas, ako ang may baba. Ayan, Lord, mga kapatiran. Nandito din po ngayon. Lord, bigyan sila ng pusong mapagpaamo, pusong handang paglagakan ng inyong salita, Lord God. Maraming salamat. Lord, sa aming pagpatuloy. Lord, bagamat maulan, Lord, ganyan po ang kapurihan ng inyong salita ay hindi po magkakabula, Lord, sabi niyo po. Kaya, Lord, kahit maulan, tuloy po ang aming pag-aaral. Lord God, ikaw ang taas na lugod sa aming kalagitnaan. Ito po, aming mga samot dalangin. In Jesus Almighty name we pray. Amen and amen. 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 Sa talata natin pag-aaral, mga kapatid, binasa natin kayo na, pinamagalan ko po siyang different in personalities but united in faith of Jesus Christ. Bagamat may kanya-kanya daw, may pagkakaiba-iba tayo, pero pinag-isa tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung dapat makita natin dito. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa panahon na kung saan may mga bagay na naging sanhi, na kung saan tayong mga tao nagkakaroon ng pagkanya-kanya, diba? Pag-iwa-hiwalay. Pero, hindi po dapat maaring mangyari yan. Although, hindi talaga maiwasan na marahil maaring sabihin natin, division sa pamilya, diba? Division sa lipunan, division sa politika. Napakarami po niyan. How much more pagdating sa ating iglesia? Mayroon din pong division sa loob ng ating church. Pero mga kapatid, tandaan po natin na ang tunay na pagkakaisa hindi po nakukuha
sa ating physical na pagkakapari-pariho, kundi sa isang espiritu, sabi sa ng Bible, isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang Diyos na siyang Ama nating lahat. Kumbaga, ang Diyos, ganoon din po siya, na bagamat isang Diyos natin, pero merong tatlong persona. Pero nagkakaisa sila. Para bagang ganyan. Mga kapatid, sabi dito sa ating talata, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Amen? Kaya dito mga kapatid, pinapakita natin dito na yung pagkakaisa is not by our personality or character. Hindi po nagmumula doon. But in faith in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang Book of Ephesians po ay sulat po ni Apostol Paul. Mismong siya ang nagsulat. Batid po natin kung sino ba si Apostol Paul. Diba? Pamilyar na sa atin kung sino siya noon, na siya yung si Saulo, diba? Yung nangunguna noon sa pag-persecute ng mga mananampalataya. Batid po natin yan. Inuusig niya ang mga Kristyano noong panahon. Nung bago siya, tinawag ng Diyos para magiging apostol to the Gentile. Yun po yung story ng buhay ni Apostol Paul. At ito sa eksena mga kapatid, kung saan sinulat niya ito, siya po ay nakakulong. At dito makikita natin mga kapatid, bagamat si Apostol Paul ay literal nakakulong, diba? Literal siya na nakakulong, nais niyang ipapakita rito na bilang mga Kristiyano, makikita din po sa atin yung buhay prisoner na para bagang ating buhay ay nakatuon sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung nais ipapakita dito ni Apostol Paul. Bakit po? Dito po kasi mga kapatid sa Ephesians, ang problema po nila dito, division. Ito po yun. Mayroon silang kanya-kanya, di ba? Hindi sila nagkakasundo. Na kung saan inilarawan dito ang pagiging level of maturity. Na talagang para sa Ephesian, sila po mga immature pa. Na mayroon silang kanya-kanyang level of maturity. Nasabihin natin, yung division na yon, yan po yung nagiging cause. Kaya dito mga kapatid, ito po yung kung saan ang mga kapatiran po dito kasi mga kapatid, nakita natin talaga yung division nila. Kung sumasabi natin, sabi ko kayo na picture of immaturity. And then, ano po yung sanhe? Hindi po siya, ibig sabihin na mayroon silang division kasi hindi sila nagkakaroon yung kumbaga, mix po kasi sila. Mayroong Diyos, saka mayroong Gentiles. Ibig sabihin, dalawang kultura. Malamang hindi nga sila magkakasundo sa loob ng church nila. They are mixed believers, Jews and Gentiles, na marahil yan ang sanhi ng kanilang mga division. Tama? Kaya dito mga kapatid, isinulat ito ni Paul para po sa layuning unang-una, having unity in the middle of diversity. Ang sabi dito mga kapatid. Gusto ipaalala ni Paul upang sila i-encourage, di ba? Na ito dapat ang taglayin, na magkaroon ng unity sa gitna ng kanilang pagkakaiba-iba, yan, diversity. Kasi nga, Hudyo at saka Griego sila eh. Kaya mga kapatid, masasabi natin na ang kanilang hindi pagkakaisa ay mayroong matibay na dahilan. Kasi una, kultura pa lang, di ba?
kanya-kanya silang ano, tapos may mga ibang aral pa na maaaring pumapasok na ganito ganon. Si batid po natin, yan po yung nandun problema eh. Kung bakit maraming mga iba-ibang aral ang pumasok sa panahon noon. Kasi nga, inaaral din nila yung mga nanguna sa Roma noon na siyang nagdadala ng Judaism, religion, di ba? Gusto nilang ipangaral din ang batas ng Old Testament. Although naniwala sila sa ating Panginoong Jesucristo, yun nga, gusto nilang, although magkaroon kayo ng kaligtasan, pero kailangan mong dumaan sa ganito. Mayroong mga ritual. Batid po natin mga kapatid, yung lupo kasi, masasabi natin na ito po'y sa panahon po ng Old Testament. Na yan nga po yung mga aral na yan, gustong ipasok ng mga Judaism. Oo. Tatlo po kasi yan eh. Pero yung sinasabi nating ceremonial law, yan po yun. Lahat po yan ay ginanap na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya baliwala na po yan. Yung ceremonial law. Kasi sa loob kasi ng ceremonial law, nandoon na yung pagkakaroon ng ritualism. Hindi na po pwede yan sa panahon natin ngayon sa New Testament. Kaya dito mga kapatid, tuloy tayo. Having unity in the middle of diversity. Yun po yung layunin ni Paul. Kaya sinulatan niya ang manggagawa o ang church ng Ephesians. Ikalawa, they have a new personality in Christ, mga kapatid. Ito po yung paalala ni Paul. Napakamahalaga nito. Kasi nga, sila po ay mga mananampalataya na. Na ibig sabihin, dapat meron silang new nature in Christ. Diba? Kung noon, mayroon silang pagkabuklod-buklod, pero dahil nga kilala na nila ang Panginoong Jesucristo, dapat hindi na mangyayari sa kanila yan. Nandun na yung pagkakaisa sa gitna ng kanilang mga kultura. Diba? Kasi yung kultura, yan po yung isa sa problema nila eh, yung pagkakahiwalay nila. Then ikatlo, para magkaroon sila ng right living bilang tunay na mga Kristiyano. Tulad natin mga kapatid, mayroon tayong right living na iniingatan. Hindi tayo dapat makitaan ng kung anumang division, pagkakasala, ano na po, ikakasira ng ating testimony. Diba? Tayong mga Kristiyano, ingat na ingat tayo dyan. Kaya, dahil nga, kinikilala natin na ating Panginoong Jesucristo, siya nga po yung kumbaga, yung new nature natin, yung lumang pagkatao natin, wala na yun. Kasi nga, mayroon na tayong Kristo sa ating buhay. Kaya to have a right living as being a Christian, yan po ay, bilang mga Kristiyano, tinatawag, mayroon po tayong pagkakatawag sa isa't isa. Mayroon tayong gampanin. Hindi pwedeng ang Kristiyano wala siyang gampanan, walang gampanin. Hindi po nagtatapos doon ang ating paglilingkod sa Diyos na hanggang doon lang, hanggang pananampalataya lang, pero wala naman nagigita sa buhay. Kaya nga sabi sa atin dito sa verse 1, sabi dito, therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Dito po tayo tinawag mga kapatid, na dapat yung paglakad natin sa Panginoon, diba? Kasi walk worthy na ibig sabihin, hinahanap nito yung tamang pamumuhay, yung tuloy-tuloy na tamang pamumuhay bilang tunay na Kristiyano. Then dito, lagi natin tandaan mga kapatid na unity in faith is not easy. Tama? Hindi po madali kasi. It is the work of the Holy Spirit. Yun po yun. And it is not a man-made process. Ito po'y gawain po ng banal na Espiritu. Kaya tayo, ang Holy Spirit, siya po yung, sa panahon natin ngayon, siya po yung kumikilos. Lahat ng ating ginagawa ay sa ilalim po ng pangunguna ng banal na Espiritu yan. Yan po dapat ang makikita natin. Kaya dito mga kapatid, in the midst of our differences, di ba, sa gitna ng ating mga pagkakaiba-iba, what makes us one body in Christ? Yan po yung bigyan natin ng kasagutan ngayon at dito tayo mag-aaral. In the midst of our differences, what makes us one body in Christ? Paano nga ba tayo
pinag-isa sa katawan ni Kristo. Yan yung dapat makikita natin mga kapatid. Kaya unang punto mga kapatid, a body bonded by one spirit. Ito po yun, katawan na pinagbubuklod sa isang espiritu. Mga kapatid, kaya kung may Kristiyano man tayo nakikita na hindi na maganda ang kanyang ugnayan sa paglilingkod sa Panginoon, masasabi natin, ibang espiritu ang mayroon siya. Kasi nga, isang espiritu lang tayo eh. Kung isa ang espiritu natin, isa yung ating layunin. Tama? Ang mapabuti yung ating church, mapaganda, di ba? Kaya kung hindi tayo nagipag-cooperate sa isa't isa, paring sabihin natin, kapatid, na ibang espiritu ang nasa iyo ngayon. Kaya, a body bonded by one spirit. Verse 4, diba? Makita natin sa verse 4, nasabi dito, there is one body and one spirit. Diba? Even as ye are called in one hope of your calling. Malinaw mga kapatid, one body. Kasi nga, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya tayo, isa ang katawan. Lahat tayo, part of the body of Christ. Kaya hindi maaaring, kayo na lang muna doon, magsulwiling. Di ba? Kayo na lang ang magsimba. Ipanalangin nyo na lang ako. Ito, mabuti rin naman akong tao, naniwala din naman ako sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay bahagi siya o part siya ng katawan ni Kristo. Ito yun ang makikita natin dito. One body. Then, bukod doon, one body, one spirit. Diba? Mayroon tayong spirit of joy para gagawin natin yung gawain sa Panginoon. Diba? Dapat magkaisa tayo pagdating doon. Kung marahil katulad niyan sa gawain sa BIC. Diba? Bali hindi man tayo nakapagturo lahat, pero pwede tayong magbigay ng suporta. Diba? Hindi man kayo nakarating doon sa mga school, pero nandoon yung financial support, bukod doon sa prayer support. Diba? Yan dapat ang makikita natin mga kapatid. Nakikita ng Diyos yan. Kung paano pinagpala ang sinumang nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Kayo din, dahil bahagi kayo ng sakripisyo. Amen. Amen? Yan dito. Ye are called in one hope of your calling. Mga kapatid, si pastor, di ba? Yung lahat kami na nagpapagawin sa Panginoon, di ba? Although, hindi naman talaga lahat, pero mayroon tayong isang pag-asa. Di ba? One hope ang sabi. Ang inasahan natin, buhay na walang hanggan. Kayo rin naman. Diba? Dapat talaga magkaroon din ng party. Diba? Kasi isa ang katawan natin. Isa ang ulo, kundi si Kristo. Then, isa rin yung panawagan natin. Ano bang panawagan natin? Yun na nga. Diba? Why I need to preach? Tanong ko, bakit kailangan natin magbahagi ng Word of God? Bakit kailangan natin mangaral? Diba? Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diba? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him in whom they have not shared? Ang sabi doon, kaya malinaw kung anong purpose ng ating pangangaral, anong purpose ng ating pagbabahagi ng Word of God. Yan po yung nakalagay doon. Diba? Kaya ito mga kapatid, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. It refers to the church mga kapatid. Amen? It refers to the church or collection of saints within a church. Diba? Mga banal ba tayong lahat? Of course, diba? Kalipunan ng mga banal ang tinutukoy dito mga kapatid. Dahil kalipunan tayo ng mga banal, mayroon tayong
isang goal. Ang alagaan ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, the word church, mga kapatid, yung salitang church, ay hindi po yan tumutukoy sa gusali. Naniwala po kayo? Hindi siya tumutukoy sa gusali o lugar. But, alam niyo ba kung ano? Yun. But of the people called by God, called out assembly. Yan po yung ibig sabihin ng church. Na dapat sama-sama mga people, mga tao na sama-samang sumamba, di ba? Nanalangin, namumuhay kay Kristo. Yan yun. Yeah, Matthew 18:20, mababasa natin yan. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Malinaw po dyan na ipinapakita nito na ang presensya ng Diyos ay nasa mga tao. Diba? Hindi po sa building. Malinaw. Hindi sa particular na lugar. Hindi sa building. Kung hindi, ang presensya niya ay nasa mga tao. For where two or three are gathered together in my name. So, not referring to a building, mga kapatid, yan po yung makita natin. So, walang mananampalataya na hindi kabilang or, separate from the work of the Lord. Walang mananampalataya na hindi siya kabilang sa gawain ng Panginoon. Dapat lahat tayo kabilang. Lahat tayo may involvement. Yung dapat ang gagawin natin o gampanin natin. Kung bakit tayo tinawag, kung bakit tayo niligtas, kung bakit tayo naging saints. Di ba? Bakit po? Sabi ko sa inyo kanina, because Christ is the head of the church. Sabi sa atin, 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Basahin nyo, ang sabi dyan, now, ye are the body of Christ. Ang sabi dito, mga kapatid, and members in particular. Ano ipinapakita dito? Tayo ay mga sangkap. May kanya-kanya tayong gawain sa loob ng church, mga kapatid. Ito ang nakikita dito. Na maaaring sabihin natin, ito ang tinutukoy o nais patutungkulan. Lahat naman talaga tayo may kanya-kanyang tungkulin. Hindi naman lahat nagtuturo sa BIC. Pero malaking bagay. Lahat tayo may tungkulin. Maring tungkulin mo ang sumuporta financially. Diba? Prayerfully. Tutulong tayo. Kasi nga, malinaw ang sabi, members in particular. Ang salitang particular, may pinatutungkulan na ikaw particular na taga-hugas ng pinggan, di ba? Taga pangangaral ng salita ng Diyos, sa mga children ministry, hindi naman kaya sa lahat ng church natin. Lahat tinutukoy niyan, may kanya-kanya tayong gawain. Tayo ay mga sangkap lang. Kaya mga kapatid, ang tanong ko, as part of the body of Christ, mga kapatid, letter E, we have a common calling, mga kapatid. Diba? A body bonded by one spirit, we have a common calling. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, mayroon tayong isang calling, mayroon tayong isang panawagan lang sa buhay natin ito. Sabi sa atin ng verse 1, walk worthy. Ito yun. Tinawag tayong lumakad alinsunod sa kalooban ng Diyos. Lumakad na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Walk worthy sa verse 1. Yan, makikita natin. Walk worthy of the vocation wherewith ye are called. We have a common calling. Saan tayo tinawag? Ulitin ko,
in the life worthy of His vocation. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, worthy nga ba talaga tayo? Tayo po ang nakakaalam niyan. Pero mga kapatid, sanay ang mga talatang ito ay magiging daan ito para magkaroon tayo ng conviction kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng kumbaga adjustment, transformation. Diba? Ayusin natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun yung vocation natin. Ibig sabihin, not just in our faith, hindi lang pananampalataya, kundi isa buhay ayon sa kabanalan. And then, kababaang loob, kabutihan, pagtatyaga, at pagmamahal. Yun dapat yung taglayin natin mga kapatid ng mga katangian. Kasi dyan tayo tinawag para maging worthy tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Kung gusto mo maging worthy mga kapatid, magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga katangiang ito. Isa sa buhay ang kabanalan, di ba? Kababaang loob, kabutihan, pagtatyaga, di ba? At pagmamahal. Ito dapat ang makikita sa atin. Yan. Sa verse 2, yan ang mga binanggit, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Mga kapatid, malinaw. Diyan tayo tinawag Unang-una kung may malasakit ay sa gawain ng Panginoon. Di ba? May malasakit tayo unang-una sa Diyos, din sa gawain ng Panginoon. Dapat tumugon tayo sa panawagang ito. Kasi nga, this is our calling. We have one calling. Hindi lang ito calling ni Pastor, calling ni Pastor Jen, calling ko. Lahat tayo. Dapat magpapagamit sa Diyos. Kaya saan tayo tinawag? In the life worthy of His vocation. Number 2, in unity. Verse 3. Nung sabi dito sa verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mga kapatid, in unity. Mahalaga ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo, mga kapatid, sa loob ng iglesia. Diba? Pero imagine, ang isang taong malusog, diba? Maganda ang pangangatawan. Ano mangyayari? Diba? Pag maganda ang pangangatawan, ibig sabihin, healthy siya. Ngayon, yung church natin, healthy ba? Healthy kaya? Diba? Tagal natin tumubo. Tagal natin lumago. Marahil hindi tayo healthy. Maraming division, marahil. Diba? Kasi yan ang problema nila Maging sa 1 Corinthians chapter 3, division pa rin ang pinag-usapan doon. Dito, division din. Kaya yung nangyari sa panahon nila noon, ganun din sa atin ngayon. Kaya, masasabi natin, yung ating church, which is the body of Christ, masasabi natin, hindi healthy. Tama? Kaya saan tayo tinawag ulit? In the life worthy of His vocation, in unity. Number 3, in one hope. Verse 4, mga kapatid, there is one body and one spirit, even ye are called in one hope of your calling. Malinaw po dyan, mga kapatid. Meaning,
Our calling is have a purpose and hope. Diba? Unang-una, saan kaya? Ano po yung calling natin? Ano yung purpose o layunin ng ating pagkakatawag? Ano yung pag-asa natin dito, mga kapatid? Dahil tinawag na tayo. Kasi kung magagawa ka ng Panginoon, magagawa ka sa ubasan ng Diyos, hindi maaaring walang blessing, mga kapatid. Diba? Sabi nga, the laborer is worthy of his reward. Sabi ng Bible. Yung may magbigay sa inyo ng biyaya, tanggapin nyo, masama yung tumanggi. Diba? Kasi nga, worthy tayo, kasi nga manggagawa tayo sa Panginoon. Kaya, hindi maaaring, kung ikay tumulong sa gawain ng Panginoon, hindi maaaring hindi ka pagpalayan ng Diyos. Kasi nag-labor ka rin. Yung labor ni Pastor, labor ko, labor ni Pastor Jen, labor natin lahat din yan. Ang purpose ng ating pagkatawag, mga kapatid, kaligtasan. Di ba? Hindi lang ang purpose dahil nga ikaw ligtas, magligtas ka rin. Di ba? Hindi natin suluhin. At magpagamit tayo. Buhay na walang hanggan. Ito po yung masasabi natin, mga kapatid, na ito talaga yung pinakalayunin. John 3:16, for God so loved the world, diba, kung mahal mo ang Diyos, diba? Dapat makita natin itong napakahalagang salita na to. Kung bakit tayo naligtas, diba? Magbigay ka ba lang naman ng kahit paano, diba? Yung kaunting support, kahit barya-barya lang. Bakit? Kasi nga, si God, yung unang nagbigay sa atin. He is the author of giving, mga kapatid. John 3:16, di ba? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Napakalaki. Kaya natin ba yun? Tumbasan? Sa atin, hinihingi lang natin. Di ba? Kahit bahagi lang. Di ba? Masuportahan lang ang gawain sa Panginoon. Yun lang. Kaya kaligtasan. Then, lakas sa gitna ng pagsubok. Ito yung isa sa benefits. Diba? Kung wala tayo sa Panginoon, mga kapatid, alam niyo ba? Marahil ang buhay natin full of depression. Maraming problema. Maraming hindi tayo inaabot sa edad na ito. Di ba? Maring tigmak pa rin tayo sa dati nating mga bisyo. Pero dahil nasa Panginoon tayo, mahaba ang buhay natin. Kasi nga, madali nating ma-resist ang mga problema. Kasi sabi ng Isaiah 40:31, diba? May lakas sa gitna ng pagsubok. Diba? Isaiah 40:31. Sabi doon, he that wait upon the Lord shall renew their strength. Hindi tayo nauubusan ng lakas, mga kapatid, kapag nasa gawain tayo ng Panginoon. Kapag tayo sumampalataya sa Diyos, kapag may Kristo tayo, mga kapatid, hindi tayo madaling sumuko sa mga problema. Yan ang isa sa blessing na mayroon tayo. Yan yung benefits natin. Mayroon tayong lakas sa gitna ng pagsubok. Then, mayroon din tayong kapayapaan at pagiging kontento. Payapa tayo sa buhay na ito. Kumpleto na tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya sa maliit na bagay na huwag natin pag-aaksayahan. Maraming mga tao ngayon gumawa ng masama. Diba? Kikita lang. Kung hindi tayo ganyan.
Kasi nga, sapat na may Diyos tayo sa ating buhay. Yun dapat ang makikita natin. Kaya, a body bonded by one spirit. Sa ano pa? In the midst of our differences, what makes us one body in Christ? Number 2, a body unified in the work of the Lord. Yun. Ito ang maganda. Pinag-isa tayo sa gawain ng Panginoon. Ito na yun. Na dapat, ito yung magiging priority sa ating buhay. Hindi ko sinabing, mag-resign kayo sa trabaho. Hindi ko sinabi yun. Hindi ibig sabihin. Kailangan din nating maghanap buhay. Pero, ang gusto dito ni Lord, kasi hindi naman lahat ng araw kinuha ni Lord eh. Diba? Isang araw lang. O, bigyan natin ng priority, yung panambahan. Yan ang mga hinahanap ni Lord sa atin. Pinag-isa tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi sa atin ng verse 5 ng ating talata na pinag-aralan sa chapter na yan, one Lord, one faith, one baptism. Nabanggit yan. A body unified in the work of the Lord. Diyan tayo pinag-isa. Meron tayong one Lord. Di ba? Kung isa ang Diyos natin, isa rin ang layunin natin. Isa rin yung pagmamahal natin sa iglesia. At saka yung pagpapahalaga natin sa kaluluwa. Hindi lang si pastor ang magpapahalaga sa kaluluwa ng tao. Kaya si pastor, nakita ko kay pastor, napakatindi yung debosyon niya sa Panginoon. Oo. Kaya nga, kahit anong sabihin ni pastor, hindi ako makatanggi. Pumunta ka doon, Brad. Kasi nakita ko kay pastor, talagang ano siya sa Diyos eh. Ako ba naman? Siyempre. Yeah, one Lord. Isa lang. Ang Lord ni pastor, Lord ko. Hindi ba? Tumugon tayo. Tayo. May pamamanig si pastor na suportahan ang gawain sa BIC. Ito, tumugon tayo. Bakit? We have one Lord. Diba? Bukod doon, one faith. Diba? Isa lang bang pananampalataya natin? Diba? Isa lang. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Sabihin, anong tugon natin? Kayo na lang dyan, pastor. Parang ganun yun. Kayo nagtuturo dyan eh. Diba? Maganda ba sa isang Kristiyano yan? Hindi. Kayo na lang, magsulwining. Total, giver naman ako. Mga kapatid, okay yun. Nandoon na tayo. Pero dapat, magbigay rin tayo ng, kasi kailangan din yung ating involvement, mga kapatid. Then, one baptism. Mamaya, isa-isahin natin yan. Ipinagkita dito mga kapatid, na bilang Kristiyano, it should be the basis of our faith. Ito dapat ang pinakabasihan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ito din dapat ang magiging, pundasyon ng ating iglesia. Kaya yung ating iglesia, ganito lang ang pananaw ng lahat ng mga miyembro, napaka-healthy siguro ng church natin. Di ba? Yan nakakalungkot eh. Kaya mga kapatid, kung ganito, yung pundasyon natin sa ating iglesia, at kung saan tayo ay naniwala din na may, one Lord. Diba? Nabanggit doon? Yung word dyan mga kapatid, yung His word is what we obey. Ibig sabihin, His word is what we obey. Kung isa lang ang Lord natin, di ba? Kaya kung anong sabihin niya, ito ang sinusunod natin, isa lang tayo. Hindi tayo nagkakanya-kanya. If we believe in one Lord, mga kapatid, dapat sa Kanya lamang natin ibigay ang ating katapatan.
Kung tapat tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. We cannot serve or submit other gods or idols, mga kapatid. Tulad na lang ng pera natin, di ba? Kapangyarihan natin, kasikatan natin. Kasi, mga kapatid, kapag isang tao, kapag medyo mataas na yung level niya, medyo asensado na ang buhay, di ba? May mga ganyan eh. Hindi na, parang nakakalimutan na ang gawain sa Panginoon. Yun. Dapat hindi tayo magbabago. Ano man ang maging kalalagayan natin, manatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga sa Matthew 6:24, no man can serve two master. Di ba? Sino bang master mo? Sabihin mo, mayroon kang one Lord. Tapos, marami kang priority pagdating sa gawain ng Panginoon. Seek ye first. Diba? Sabi ng Bible, Matthew 6:33, unahin natin siya. Kaya one Lord. Ikalawa, one faith. We have one salvation, mga kapatid. Ito yung ating paniniwala. Mayroon tayong isang tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo lang. Pero of course, ito yung sabagitan ng ating pananampalataya na natanggap mula sa biyaya ng Panginoon. Hindi po sabagitan ng ating gawa, ha? Diba? Sabi natin Ephesians, for by grace ye are saved through faith. Ang linaw po doon. Kaya kung may pananampalataya ka, tunay ang pananampalataya mo, makita nga talaga natin doon, ikaw ay tunay na ligtas. At nadoon yung kumpasyon mo sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaluluwa. Number 3, one baptism. Ano ito? Isa lang ang ating baptism, mga kapatid na pinaniwalaan. Ibig sabihin, our identity is in Christ. Yan po yung ipinapakita sa baptism. Hindi sabihin na baptism, naligtas tayo. Kasi may mga paniniwalang ganyan. Na ang binyag daw ay nakapagligtas. Sa atin hindi ganyan. Larawan niya na tayo ay identified na tayo ay follower of Christ. Yan yun. Ngayon, kung hindi ka identified as follower of Christ, ano sinusundan mo? Diba? Dalawa lang yan eh. God of heaven, God of this world. Dalawa lang yan. Kung hindi si Kristo, kundi ang Diyos ang sinusundan mo, wala nang iba yun. And then, sa baptism, ano dapat? Ang baptism natin, immersion. Yan po yun, sa baptism natin. Hindi po siya sprinkling nor pouring. Diba? Tulad ng practice ng iba na, diba? Baptism nila, wisikan ka lang. Tapos na. Tayo ay talagang doctrinal tayo, mga kapatid. Ibahin tayo. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo naman yung proseso. Diba? Nilubog talaga eh. Tayo ang nakakasunod. Ang ibang denominasyon, marami silang idinagdag, marami silang binawas. At hindi po yan kaluguran sa Panginoon. Marami silang pinasok na practice sa kanilang iglesia. Yung iba doon, practice ng sanlibutan, pinasok sa iglesia. Diba? Ano yun? Tapos sabihin pa nilang, tama sila. Diba? Dapat, ang uso ng church, dapat ang maging uso ng sanlibutan. Hindi dapat uso ng sanlibutan, iuso ng church. Sino na sinusunod natin doon? Ang sanlibutan na, hindi na si God. Diba? Yan ang kagandahan sa atin. Yan mga kapatid, nandun na tayo, pagod man tayo. Pero tandaan natin,
nasa tamang paniniwala tayo. Nasa tamang Diyos tayo. Nasa tamang church tayo. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin isipin na parang bagang wala lang. Diba? Your labor is not in vain, mga kapatid. Hindi yan makikita sa iba. Sa atin lang makikita yan. Malinaw, mga kapatid? Amen. Dito, mga kapatid, sa Romans chapter 6, verse 3 hanggang 5. Sabi dito, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Malinaw dito, mga kapatid. Therefore, we are buried with Him by baptism. Di ba? Ito yung practice natin, mga kapatid. Na hindi talaga tayo nagdadagdag, hindi tayo nagbabawas. Di ba? Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen? Kaya mga kapatid, malinaw na tayo ay may hope, mga kapatid. May pag-asa talaga tayo. Galatians 3:27, ganun din. For as many of you as have been, ano sabi doon? Baptized into Christ, have put on Christ. Ibinihis na si Kristo. Di ba? Kasi nga, new nature na tayo eh. Ibinihis natin si Kristo. Dapat makikita na si Kristo sa buhay natin. Yung liwanag ni Kristo dapat magre-replika na sa atin patungo sa mga kaluluwa. Yun. Basahin niyo yan, mga supporting verse, 2 Corinthians 5:17, therefore any man be in Christ, then Galatians 2:20. Yan yun. Dapat yung mga katangian na nabanggit yan, yan ang magiging pamumuhay natin. Number 3. Ano yung una? A body bounded by one spirit. Number 2, a body unified in the work of the Lord. Then, a body that grows in the Word of God. Mga kapatid. Katawan na lumago sa salita ng Diyos. Verse 6, one God, one Father of all, and through all, and in you all. Maliwanag, mga kapatid. It speaks of His deity as a sustainer of all, even Jesus, the Word of God. Mga kapatid, ang word dito kasi, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? A body that grows in the Word of God. Ang nabanggit dito, mga kapatid. Yung word dito, malinaw kung sino ito. Ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo ay ang kaloob ng Diyos, the Word that gives life and light to men. Mga kapatid, John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word. Di ba? Ang Word doon, ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan. The Word was with God and the Word was God. Di ba? A body that grows in the Word of God. So malinaw, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya kung may sinusunod man tayong word, ang ating Panginoong Jesucristo. Why we grew up spiritually in the Word? Bakit binanggit dyan? Diba? In the work of the Lord. Dahil sa salita ng Diyos. Kaya lumago tayo. Yun yung kinalalaguan natin eh. Diba? Salita ng Diyos. Sino ba tayo noon? Wala pa tayong alam. Diba? Walang pagbabago ang buhay natin. Pero nung patuloy tayo nakikinig ng Word of God, lumago tayo spiritually. Diba? Dahil po yan sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay at liwanag pa sa mga
nagugutom sa espiritual na pangangailangan. Mga kapatid, yan po yan. Kasi ang tao hindi lang naman kasi nabubuhay sa tinapay. Salita din ng Diyos. Malinaw yan. Matthew 4:4, di ba? He answered and said, sabi doon, ano sinabi doon? Sabi ni Satan, di ba? Yung sabi niya, yung sa temptation of Christ, na kung hindi anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung batong ito. Di ba? Ano sabi niya? Malinaw sinabi doon. Hindi na sinabi ng buhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig. Ang linaw doon mga kapatid. Kaya, tandaan natin, hindi natin nabubuhay sa material na bagay. Nabubuhay din sa salita ng Diyos. So hindi mga kapatid, tandaan natin, hindi ang simbahan o ang pastor ang sentro ng paglago. Diba? Ginamit lang ang mga pastor. Ginamit lang ang simbahan. But Christ alone na siyang salita na ipinangaral ng bawat pastor. Yun, doon ka lumago. Yung ipinangaral ng bawat pastor sa loob ng simbahan, yan yun. Yung word na yun, si Kristo. Kaya ka lumago. Kaya as a church, kaya mga kapatid, as a church or body of Christ, we are, unang-una mga kapatid, always connected to Christ. Diba? Always, lagi tayong konektado sa Panginoong Jesucristo dapat. Kasi nga, pinag-isa tayo, mayroon tayong katawan na lumago sa Panginoon. Then, as a church or body of Christ, we are always connected to Him. Ito ay nangahulugan ng direktang pakikipagrelasyon, mga kapatid. Huwag nating pabayaan ang relasyon natin sa Panginoon. Bagkus, alagahan natin. Diba? Palaguin natin. Malinaw yan, John 15:5. Diba? John chapter 15 verse 5, I am the vine and ye are the branches. Diba? Mga sanga lang pala tayo mga kapatid. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing, mga kapatid. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya napagkamahalaga, nakabilang tayo sa body of Christ. Anong benepisyong atid kapag tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo? Eternal life. Diba? Eternal life. Kasi nga, short life lang tayo mga kapatid eh. Diba ang tao, namamatay, pinakamataas na yung 80, 90. Pero mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, eternal life. Diba? Yung illustration minsan natin dito, ni Pastor, yung lobet, diba? Pag sinabing eternal, walang hanggan yan. Yung isang lobet na napakataas. Diba? Pero kung ikumpara mo siya short time lang, kasi eternal life versus short time, parang portion lang ang binuhusan mo ng pagkakataon sa iyong buhay. Ganyan lang kahaba, oh. Napakaiksi lang yan. Diba? Samantalang ipinagpalit mo sa eternal, walang hanggang buhay. Mga kapatid, dapat makikita natin yan. Yan yung mga benepisyo natin. Eternal life. Then, number 2, forgiveness of sins. Kapatawaran. Di ba? 1 John 1:9, if we confess of our sins, we are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, ating Panginoon ay hindi sinungaling. Diba? Tapat ang ating Panginoon. Malinaw ang sabi dito, pag i-confess mo lang yung kasalanan mo. Ito yung first step para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Confess your sin. Diba? Nang sa gayon,
you have a relationship with God. Number 3, we have guided and protected by God. Ito yon, isa sa mga benepisyo. Protektado tayo, may gabay tayo sa banal na Espiritu. Napakamahalaga niyan mga kapatid. Kung nasa ilalim ka ng guidance ng Holy Spirit, protektado ka mga kapatid. Hindi tayo matatakot. Anumang mga pagsubok, trials yan, problema na yan, yung kawalan sa, anong kakulangan natin sa buhay na ito. Sabi nga ni Paul, if God is with me, who can be against me? Diba? Yan ba yun? Tama ba yun? If God is with me, ayaw pala, tama pala. If God is with us, ano? Yan, baliktad pala. Alam niya yan eh. Kaya kung kakampi natin ng Diyos, walang dahilan na matatalo tayo ng kaaway. Yun yung nakikita natin doon. It is a privilege mga kapatid. Diba? Napahalagahan para sa ating ikabubuti bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Then, letter B. As church body of Christ mga kapatid, we have a common responsibility. For what? Para saan? For to grow the church we belong, mga kapatid. Iyan yon, balik na naman tayo sa church. Tama, kasi kailangan natin yan eh. Ito talaga dapat ang makikita natin, tutukan natin eh. Yung kalaguan ng church natin, dapat magkaroon talaga tayo ng pagkakaisa. Kasi nga, Christ body tayo. Although, yung loob ng iglesia mga kapatid, kanya-kanya tayong tungkulin, isa yung ating mithiin. Tama? May isa tayong layunin, isa ang ating mithiin. Yun nga, lumago ang church natin. Makabili tayo ng malaking building. Pangarap ni pastor. Diba? 3 palapag. May parking sa ibaba. Nandoon dapat sa atin yung pagkakaisa mga kapatid. Napakamahalaga niyan. Alam niyo ba yung minsan nabanggit ko na dito, yung anatomy of the church? Diba? Yung anatomy of the church, Jesus Christ is the head of the church and we are all part of His body. Diba? Whether you are eyes, nose, ears, diba? Kamay ka man o paa. Diba? The important here, we have one blood runs throughout our veins. Kumbaga, magkaiba-iba man tayo, pero isa ang dugo na nanalantay sa ating mga kaugatan. Diba? Ang dugo ni pastor na nanalantay sa kanyang ugatan ay ang paglago ng church. Yung dugo ninyo, yun din yung dugo ninyo. Ganun yun. Kaya mayroon tayong pagkakaisa dapat kung paano palalaguin yung church natin. In other words, mga kapatid, we bear more much fruit because of this substance coming from the head, which is the Lord Jesus Christ. Yun dapat yung makikita natin mga kapatid. Kaya kung lumago ka, physically, spiritually, mga kapatid, just because of God, ibalik mo sa Kanya sa pamagitan ng iyong suporta sa gawain ng Panginoon. Kaya, so the pain of one, mga kapatid, is the pain of all. Diba? Kung ano man ang burden ni pastor, burden nating lahat yun. Kung ano man ang problema ninyo, problema nating lahat yun. Kaya mahalaga ang, yung prayer meeting. Kasi dito tayo magkakaalamanan eh. Kung ano mga problema natin, di ba? Isi-share natin yung mga problema. Sa gayon, magpapalakasan tayo. Diba? Yung may problema kang iniinda, tapos nagpatutuko si Sister Heidi. Mas makatindi pala yung problema niya. Ba't ako susuko? Mas matindi pala problema ni Sister Heidi. Pero siya nakangiti lang na nagkwento. Di ba? Maging salin sa atin yan eh. Bukod doon, magpanalangin lang tayo sa isa't isa. Di sabi ni James yan eh, confess your fault one to another and pray one for another. Diba? Ano yung sunod? Confess your fault one to another and pray one for another. The effectual fervent of
answers prayer availeth much. Sabi doon, malaki daw ang magagawa ng isang malingas na panalangin ng isang taong matuwid. Di ba? Kaya nga, nandito tayo sa church natin eh. Kasi nga gusto natin yung panalangin ni Pastor. Kasi nga, matuwid. Diba? Ipanalangin mo ako, Pastor. Diba? Kaya kaya nandito tayo. Mahalagang prayer meeting, mga kapatid. Wala natin pabayaan. Amen? Amen. Mga kapatid, tapos na tayo. Tandaan natin, mga kapatid, maaaring tayo ay magkakaiba sa maraming aspeto. Tama? Maraming magkaiba tayo sa kultura, personalidad, din sa kakayahan. Magkaiba din tayo sa pinagmulan. Maaring we are different with each other, mga kapatid, but because we are united in Christ, mga kapatid, we are what? We are now one body. Di ba ang nabanggit doon? One faith and one family in God. Iisa lang. Isang pamilya lang tayo sa Diyos. Kaya magmasakitan tayo sa isa't isa. At ang tunay na pagkakaisa, mga kapatid, is not based on our sameness, yung pagkakaparyo, but on the presence of Christ in all of us. Tandaan po natin yan. As body of Christ, we should maintain, mga kapatid, our unity. Mamuhay tayo ayon sa ating pagkakatawag, manatiling nakakabit kay Kristo. Gamitin ang buhay para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Tandaan natin yan. Hindi tayo basta na lang na pinagbubuklod-buklod. Di ba? Na pinagbubuklod tayo, okay na. Tama na. Diyan na kayo. Sabi ng Diyos, hindi ganon. We are united in one spirit. Sabi dito, one Lord, one faith, and one God. Amen? Yan mga kapatid, purihin ang gabing ito. Nasa nawa ang ating pangangaral ay magiging pagpapala sa atin. Bawat isa. Maging karagdagang pundasyon. Pang magkaroon tayo ng mas burden talaga sa gawain ng Panginoon. Upang sumunod at gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kung bakit tayo iniligtas, bakit tayo tinawag. Amen? Yan, magandang gabi sa lahat. Tawagin ko na po si Pastor Willie.